Magandang araw mga remnants. Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat kay Hesukristo na nagbigay kaligtasan para kami ay makalaya mula sa sumpa, kamatayan at impyerno. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na nararanasan namin hanggang ngayon. Maraming salamat sa pagpuspos ng banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan para gawin namin ang misyon at pag-eebanghelyo. Sa oras na ito, puspusan mo ng banal na Espiritu ang bawat isa. Nawa madurog ang bartisan ni Satanas at maitayo ang bartisan ng Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito ay ang ganap na bartisan ng Ehipto sa Exodus 2:1-10 sa buwan ng Abril, taong 2024. Para sa ating panimula, ang mga remnants ay nakakaranas ng sugat mula sa kanilang mga kaibigan. Sa loob ng tahanan, maaring sa paaralan, sa simbahan, o di kaya'y sa mga nakapaligid sa kanila. Katulad ng 7 remnants sa Biblia, sila rin ay nakaranas ng mga hindi magagandang karanasan mula sa kanilang pagkabata. Sila ay nakaranas ng krisis, pag-uusig, naging kolonya, naging bihag, naging alipin, at naging takas. Ngunit para sa mga 7 remnants, hindi naging problema iyon. Bagkus, pinanghawakan nila ang tipan ng Diyos at nanalangin sa kung ano ang plano at nakatagong sagot sa mga ito. Si Jose ay tinangkang patayin ng kanyang mga kapatid at ipinagbili. Naging alipin sa bahay ni Potifar at nakulong sa pagkakasala na hindi naman niya ginawa. Sa lahat ng pangyayaring iyon, ay sinamahan siya ng Diyos. Nakita ni Jose na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay proseso at bahagi ng kanyang paglalakbay upang matanggap ang sagot at maging bartisan sa field. Kung paanong sinamahan ng Diyos si Jose, ganon din sasamahan ng Diyos ang mga remnants na humahawak sa tipan. Ikaw ay tinawag ng Diyos bilang ganap na bartisan upang iligtas ang mga fields tulad ni Jose. Kailangan mong panghawakan at tanggapin ang 5 kapangyarihan. Intelektual na kapangyarihan para maunawaan ang salita ng Diyos. Pisikal na kapangyarihan para makapagbahagi ng salita ng Diyos at magligtas ng tao. Pinansyal na kapangyarihan para sa simbahan, misyon at pag-eebanghelyo. Lakas para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ang mga remnants ay ang spiritual summit na nagtatamasa ng 5 kapangyarihan. Ang mga remnants ay nagtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Para sa unang mensahe,
ang ganap na bartisan sa Ehipto na itinayo ni Jose. Matapos tangkaing patayin ng kanyang mga kapatid at ipinagbili sa mga mangangalakal sa Ehipto, si Jose ay naging alipin sa bahay ni Potifar. Ang pagiging alipin ay ganap na plano ng Diyos. Ang bilangguan ay ganap na paglalakbay ni Jose. Dahil doon, nakilala niya ang tagapangasiwa ng inumin at punong panadero. Sa tulong ng Diyos, na ipaliwanag ni Jose ang mga panaginip nito, maging ang panaginip ng Faraon. Kaya, siya ay nakilala. Ang pagiging gobernador sa Ehipto ay hindi tunay na tagumpayan at layunin ng Diyos. Dahil ang tunay na sagot ni Jose ay ang makamundong pag-iebanghelyo. Para sa pangalawang mensahe, ang krisis sa Israel na umusbong sa Ehipto. Sa panahong iyon, si Jose ay namatay sa edad na 110 at nagpalit ng bagong hari para mamuno sa Ehipto. Kasabay ng pagkawala ng tipan, nangyari ang mga trahedya dahil muling bumalik ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dumami ang bilang ng mga Israelita. Kaya nag-alala ang hari na baka sakupin sila ng mga ito. Kaya naman, mas lalong pinahirapan ng hari ang mga Israelita sa kanilang mga gawain. Pinapatay niya ang mga lalaking sanggol na Hebreya. Para sa pangatlong mensahe, ang ganap na bartisa ni Jochebed na itinayo sa Ehipto. Sa panahong iyon, mayroong mag-asawa buhat sa lipi ni Levi. Sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. 3 buwan niya itong itinago. Ngunit dumating ang araw na hindi na kayang itago pa. Nilagay ni Jochebed si Moses sa isang basket at inilagay sa talahiban sa pangpang ng ilog. Alam ni Jochebed na sa oras na iyon naliligo ang prinsesa. Kaya naman binalak niyang doon ilagay si Moses. Ang lahat ng kanyang plano ay nagkaroon ng kasagutan. Sa mga oras na iyon, naliligo ang prinsesa. May narinig siyang iyak ng sanggol. Ipinakuha niya ito sa kanyang mga alipin. At pagkakita nila'y isang sanggol ang umiiyak sa loob ng basket. Kaya naman kinuha niya ito, kinupkop, at inalagaan sa loob ng palasyo. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos para maging spiritual summit na magtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin ng 3 courtyards. Kaya ipanalangin mo na ang 3 courtyards ay maitayo sa iyong simbahan. Mabuksan ang courtyard para sa mga hintil. Ito ay magiging daan para mabuksan ang pag-ebanghelyo sa 237 nations, 5,000 tribes, at multi-ethnic groups. Courtyard para sa panalangin. Ito ay magiging bukas para sa lahat ng tao para matanggap ang kagalingan, magkaroon ng kapayapaan. At courtyard para sa mga bata upang sila ay maligtas at mabuhay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya, pinagpapala ko kayo na maging ganap na bartisan sa inyong mga tahanan,
sa inyong mga simbahan, at sa inyong mga field. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na naipahayag ngayong araw. Maraming salamat dahil ginawa mo kaming bartisan ng Diyos para wasakin ang bartisan ng 12 problema na ginagamit ni Satanas hanggang ngayon. Nawa pagpalain mo ang bawat remnants na maging isang ganap na bartisan na sisira sa bartisan ng Diyos-Diyosan at bartisan ni Satanas. Nawa lagi kaming humawak sa salita ng Diyos at magkaroon ng panalangin. Nawa lagi mo kaming puspusan ng banal na Espiritu sa lahat ng field na pupuntahan namin. Nawa sa lahat ng aming pinupuntahan ay mawasak ang bartisan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.